Chile, ibubulgar kung sino ang nagbenta. Trillanes versus Spokes Roque. Nagkabukingan China PRRD deal PBBM G. Ayan, syempre, etong balitang ito ay nagbula kay News Files at ilalagay natin sa description box ang link ng channel ni News Files para makabisita rin kayo mga katunay at makapag-subscribe at maging updated din sa mga balita na kanyang ilalabas. So, syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa balitang hatid ni News Files. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News Files at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order EO number 57 na magtatag sa National Maritime Council o NMC. Ito ang inaasahang magpapalakas sa maritime security ng bansa sa gitna ng mga ginagawang harassment at banta ng China laban sa Filipino vessel sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng EO 57, bubuo ng mga polisiya at mga estratehiya para magkaroon ng pagkakaisa at koordinasyon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa domain awareness at mabantayan ang maritime security ng Pilipinas. Tinawag na overacting OOA ni Senator Amy Marcos ang mga kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y pagkakaroon nito ng kasunduan sa China. Ayon kay Senator Amy Marcos na siyang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, praktika lamang ang nasabing agreement ng dating Pangulo dahil hiniling lamang ito sa Beijing na payagan ang mga Pilipinong sundalo na mag-deliver ng tubig at pagkain sa BRP Sierra Madre. Sa isang panayam, sinabi ng presidential sister na masyado anyang exaggerated ang mga nambabatiko sa dating Pangulo na nagsasabing layo ng kasunduan na ipaabaya na sa China ang ayungensyon. Pero paano kung ang lahat ng nangyayari na ito ngayon sa ating bansa pagdating sa usaping West Philippine Sea ay siguradong maiiba, mababago sa oras na manalo sa pagkapangulo kung tatakbo si Vice President Sara Duterte. Alam naman natin na mas gusto nitong maging malapit tayo sa China kaysa magkaroon ng away sa kanila. Ang mga base militar ng Amerika na nagsisilbing panangga sa agresyon ng China dito sa Pilipinas ay umasa kang baklas ang lahat ng ito sa oras na si Inday Sara na ang umupo sakaling manalo. Kaya kahit ano paman ang iyong disposisyon sa ngayon, mapagusto mo o ayaw mo sa China, ay dapat na maganda ka na pwedeng magbago ito. Depende sa kung anong klaseng desisyon ang pupursigihin ng uupong presidente. Hanggang reklamo ka na lang sa oras na iba na kesa gusto mo ang tatahaking pamamaraan ng bagong presidente sa paghayag sa kaso sa China. Nasa mga politiko na ating binoto ang kapangyarihan para gumawa ng desisyon at sundin ito kahit ba nasa paniniwala mo ay mali ito. Ikaw, ano sa palagay mo? Pero ano sa tingin nyo? Kung sakaling si VP Sara ang maging presidente, sa tingin nyo ba is itutuloy niya ang pagbibigay ng West Philippine Sea, yung ano na yan, pinag-aawayan na yan sa China? Alam nyo, ito yan eh. Nung presidente si Tatay Digong, hindi niya naman binigay yan eh. Dapat binigay niya na yan nung presidente siya. Bakit hanggang ngayon nasa atin pa? Bakit hanggang ngayon hinahabol pa ng China? Ano yan, sinanla ni Tatay Digong sa China? Diba? Hanggang ngayon, pinaglalaban pa rin ng China yung gusto nilang mangyari. So, walang ginawang agreement si Tatay Digong na mapapasain nyo na tong West Philippine Sea. No, bakit siya gagawa ng ganong agreement kung alam niya na 6 years lang ang term niya? Diba? Kung ikaw ayaw mong mawala sa pwesto at gagawa ka ng ganyan, maaaring gawin mo yan. Diba? Kaso, mabubutas sa kanya yan eh. Kung sakaling mawala na sa posisyon bilang presidente, hindi naman siya ganun katanga. Diba? At kung yan ay nakipag-deal na siya, at ano yan, anong deal ba yung sinabi niya? O sige, kapag hindi na ako presidente at ang presidente na, bago na, pag si PBBM na, kunin nyo na yan. May ganun ba yun? Sa tingin nyo ba, papayag yung China ng ganun? Ano sinabi ni Tatay Digong doon? Parang ganun ba? Parang ganito. Kunin nyo na pag si PBBM ang presidente. Tapos kakausapin ko si PBBM, papayag yan. Ganon? Hindi naman siguro ganun yun, no?
Oh, wala naman. 'Di ba? Hindi niya naman yan binigay. Hanggang sa maging presidente si PBBM, is nandiyan pa rin. Yang dagat na yan. No? Kaya lang siguro mas hinahabol ng China ngayon yan. Kasi nga syempre tayo nakipagkaibigan tayo sa China eh. Si Tatay Digong eh. 'Di ba? Kumbaga hinuli niya yung kiliti ng China para hindi tayo maapektuhan sa kung ano man ang gulo na gusto nilang gawin. No, hindi tayo mapahamak. Isinaalang-alang niya pa rin yung kaligtasan ng mga Pilipino kaysa tayo'y makipag-away, makipagbakbakan sa China na alam naman natin na hindi tayo maaaring manalo ng ganun-ganun na lang, is ginawa niya na lang na ganun, nasayawin ang tugtog ng China. Kiniliti-kiliti niya na lang. Hinilot-hilot, di ba? Para lumambot. Oh, hanggang sa maaari. Ang China lang naman ang makulit na gusto talagang kunin yan. So siguro nung nawala na si Tatay Digong sa posisyon, nag-alala na yun ng China dahil hindi nila makukuha yan. Pagpalagay natin, meron talaga silang hidden agenda na kunin talaga yan kahit na nakikisama si Tatay Digong sa kanila. Pero hindi naman nila makuha-kuha ngayon. Noon pala. So ngayon lalong hindi nila makuha-kuha. Ngayon ang iniisip ng karamihan, makukuha yan sa susunod na presidente kung mananalo si VP Sara. Sa tingin ko, hindi rin ibibigay ni VP Sara ng ganun-ganun yan. At yung mga naghahantay na magsalita si VP Sara, doon yan malalaman, doon magsasalita yan. Alam naman ni VP Sara siguro na is parte pa rin ng bansa natin yan. At hindi naman siguro papayag si VP Sara na ang parte ng bansa natin ay sasakupin o kukunin na lang ng ganun-ganun lang. Pero kung ang ginagawa kasi dito, parang ang gusto lang nila kasi mangyari kaysa daanin sa dahas na alam natin na maraming magiging biktima kung sakaling magkaroon ng gera, 'di ba? Bakit hindi na lang natin daanin sa magandang usapan, magandang kasunduan para walang mapahamak? Dapat bang wag na lang tayong pumalag sa ginagawa sa atin ng China? Pero ito ang nakakagulat. Sa panahon ni dating Presidente Noynoy Aquino ay ibinenta di umano ni Trillanes ang Scarborough Shoal. Ala! Totoo kaya matapos kasing batikusin ni Trillanes si former President Duterte tungkol sa Gentleman's Agreement sa China ay pumalag si Spokes Harry Roque at sinabing si Trillanes di umano ay nagkaroon ng secret deal sa China at ibinenta ang Scarborough Shoal. Pero ang You are the salarin! sagot naman ni Trillanes ay hindi raw ito totoo at pawang kasinungalingan lang. Narito at panoorin natin ang matinding away ni Spokes Roque at Trillanes. Ayan. Hoy, Trililing! Trililing. Ako ni minsan hindi nakipag-usap sa mga Chino. Nung panahon ni Presidente Duterte, ni minsan walang teritoryong nawala. Pero ikaw, ilang beses ka nagbalik-balik sa China, ang resulta, nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Huwag mong kakalimutan, Trililing. Matapos na ikay magbalik-balik sa China, hindi lang nawala ang Scarborough Shoal, nagsimula na ang problema natin sa Pilipinas. Ala, ikaw naman pala eh! Para bagang binaliwala na ng Pilipinas ang ating mga pag-aangkin. Yun yun eh, parang yung sinasabi dito ni Spokes Harry Roque na kung sino yung taong daldal, siya yung guilty. Di ba parang yung may natai sa school? Sabihin mo, mambaho! Di ba? Kasi yung unang nakaamoy, siya yung gumawa nun. Pagatan at isla, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Sa katotohanan, ibubulgar na sana ni Senate President Enrile nung siya ay nasa Senado ba kung ano pa yung pinasok ninyo. At ang patunay niya, isang ambassador, si Ambassador Brady. So ang dapat ang bali ganito pala dapat ang mangyayari kung may mga ganyang nangyaring agreement kay Trills. Is parang ito ibibintang natin to, parang ganun ba yun, no? Parang yung kasi yung na lumalabas sa bibig ni attorney. Tignan na lang natin kung ano, yun talaga. Piling, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Yan. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Ayun. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala. Tama yon. Uulitin ko,
nung presidente si Tatay Digong, kahit nakikita niyong kasama niya ang Xi Jinping, is walang teritoryong nawala sa atin. Hanggang sa matapos ang termino ni Duterte, nasa atin pa rin yan. Hindi nawala. 'Di ba? Kung magkakaroon nga naman ng agreement, bakit hihintayin pa hanggang dun sa panahon na magbibitaw na sa posisyon si FPRRD? 'Di ba? At si PBBM na ang papalit. Maaaring mag-iba yun. Depende na lang kung si FPRRD ayaw bumaba sa pagiging presidente. Yung iniisip nyo kay FPRRD na gusto nyo ibigay yung West Philippines Sea sa China is baka maaaring mangyari. Pero hindi. Walang nangyaring ganon. Bumabasa siya pwesto, pero yung teritoryo natin dito sa Pilipinas is nandito pa rin. Hindi nawala. So ano yung pagka-traidor doon? Masama na bang pagka-traidor yung makipagkaibigan ka sa mga bansa para hindi ka madamay sa kung anumang kaguluhan ang magiging hatid nito, kahantungan nito, o meron silang gulo sa ibang bansa na maaaring tayo ay madamay? Masama bang iiwas tayo dun? No? Matapang ang Pilipino. Yes! Lalaban yan. Ika nga ni Manny Pacquiao, ang mamatay ng dahil sa'yo, dahil kumanta siya ng ganun. Matapang ang Pilipino dahil sa waray, ay lalo na't mga waray. Yes, matapang ang Pilipino, palaban ang mga Pilipino. Pero dapat sa sitwasyon na ganito is kailangan ang tapang natin ay hahaluan natin ng isip. Hindi tayo pwedeng sumugod sa isang gera na hindi tayo handa at iisa lang ang bala. Sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Kaya nga, sinasabi, no, dapat linisin muna ang tungis mo sa muka dahil putik ang nasa muka mo. Ayun. Dahil nawalan tayo ng teritoryo at hindi pa natin alam kung ano pang pinagkasundo mo sa Chino na dahilan na ngayon talagang walang tigil ang kanilang pag-aangkin pati na sa Ayungin Shoal. Pati ba yun? Pinamigay mo? Sabihin mo kasi yung totoo. At sana nga, dahil 100 years old na si JPE, sana habang narito pa siya, ibulgar na niya kung ano ang mga kasunduan na ipinasok mo. Ayun, natating natin ngayon ang video na nagbula kay News Files. Ayan, ha? Aba, totoo ba ito? Hoy, Trill! Ako, ha? Ikaw daw ang salarin, no? Ako. Dapat ikaw ay nako. Tapos lahat ay nabibintang kay FPRRD, Mariosep. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.